natin sabayin ng Panginoon. Hallelujah. Ako'y lumalapit sa'yo, Panginoon, pag-ibig mo't lakas ang kailangan ko, ang kailangan ko, tulungan ako baguhin lubos, turuan ako. Ako'y lumalapit at sumasamo, palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko sa'yo maglilingkod sa'yo. Ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit at sumasamo, palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko sa'yo maglilingkod sa'yo. Minsan pa. Ako'y lumalapit at sumasamo, palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod sa'yo, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod sa'yo, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod sa'yo maglilingkod. Amen. Let us declare Psalms 1 and 2. Let the Spirit of the Sovereign Lord, because the Lord has anointed us to preach good news to the poor. He has sent us to bind up. Come on, declare it. And to the proclaim year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, and to comfort those who mourn. For our God is Jesus Christ, our great deliverer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pagtitiyaga na may bungang kapayapaan sa kanyang paglilingkod. Marami sa atin dito naglilingkod. Amen. Kapayapaan. Tayo manalangin saglit. O Father God, just us close our eyes and bow down our heads. And igalang po natin ang oras na ito, ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you, Lord, sa lugar na ito at patuloy maghari ka sa bawat puso namin. Yes. Tawarin mo kami sa aming mga kasalanan at tuloy makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon. Yes, oh God.
Ikaw po ang aming masunod, Panginoon, di ang aming sarili. At patuloy, let your will be done on earth as it is in heaven sa aming mga buhay. O Panginoon, dalangin po namin na patuloy kang magpakilala sa lugar na ito. Yes, Lord. Saturate our hearts right now. Let there be Yes. open heavens, sprinkle the golden flakes of God. Yes. Cover us with your precious blood. Ang mga diwa, ibalik. Yes, At ang mga gumugulo ay destroy all divine pure demons, bumubulag, bumibingi Yes. sa mga anak ng Diyos para hindi maintindihan ang kanyang salita. In the mighty name of Jesus. O sa akin, Satanas, sa lugar na ito sa aming buhay, pamilya, Yes. sa aming isipan, hayaan mo makasunod kami, makilala ka namin ng lubos, Yes, Lord. at magkaroon kami ng lakas sumunod. Sa ngalan ni Jesus, na tayo magsabi ng Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kakain na tayo Yes, amen. ng salita ng Diyos. Konting panahon lang. Amen. Napaka madamdami namang tugtog mo. Hina lang. Maingay yung aircon. Yes. Ang pananampalataya ng isang lingkod ay may kaagibat na parte ang bawat isa. Matthew 19:26. Matthew 19:26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Mapapansin nyo dyan, with to God, hindi to God, ano? Kung to God lang, siya lang gagawa, no? Amen. Pero with God, kung kaya napapagod na mabilis ang isang lingkod sa kanyang ginagawa, mabilis mapagod, kung kaya't nawawala ng pag-asa, pakipatay ang echo siya. Sapagat ang bunga nito ay hindi naayon sa inaasahan nilang resulta. Maraming Kristiyano ganyan. Kaya ang pagtitiga na inanais ng Panginoon ay kaakibat na pananampalataya. Ang pagtitiyaga ninanais ng Panginoon ay may kaakibat na pananampalataya niya sa kakayanan ng Panginoon, Amen. sa kanyang buhay. The measures of faith, Romans 12:3. Romans 12:3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya. The measures of faith, no? Yes, ipinagkaloob ng Diyos. Doon nagdi-deal ang Lord sa atin. Sa ating paglilingkod, sa ating pamumuhay. Kaya nagbubunga dapat ng kapayapaan, nagdi-deal ang Panginoon sa ating pananampalataya. Kaya nawawalan tayo ng pananampalataya. Nakuha niyo po? Amen. Kasi depende sa sukat ng iyong pananampalataya. Do you read your Bible pa? Yes. Nagbabasa pa ba kayo? Amen. Paano kayo magkakaroon ng faith na hindi nyo alam ang promises ni God? Mahalaga ba talaga sa inyo ang buhay nyo? Amen. Hindi kayo kumakain, mamamatay kayo niyan. For man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. Kung makalamon ka ng pagkain, sobra, talaga walang habas. Pero pag salita ng Diyos, tipid-tipid, paano ka mabubuhay? Mamamatay ka niyan. Magkakasakit, manghihina, di ba? Pag di ka kumain physical. Kaya ka lugo-lugo, nawala ng pag-asa, pagod na pagod. Sasabihin mo, ano ba namang buhay ito? Kasi hindi ka na, I am a spirit. Sabihin nyo, I am a spirit. I am a spirit. Subukan nyo wag kumain sa physical. Ano nangyayari sa atin? Gutom, di ba? Hina. Tapos ano magsusunod? Magkakasakit. At kalalaunan, di ba? Mamamatay. Iniingatan mo masyado yung physical. Paganda rito, paganda ron. Kain dito, kain doon. Pero yung spiritual mo, pinapabayaan mo na. Ang Diyos, nagdidil sa iyo to the measures of your faith. Amen. Depende sa iyong pananampalataya. Amen. Kaya napapagod at nawawalan ka ng pag-asa. That's why this afternoon, there is a call to persevere.
sa bawat isa sa atin upang ang ating pagtsatsaga ay bungang may kapayapaan, na may bungang kapayapaan. Nagkakaroon to ng kapayapaan pag kayo nagtsatsaga. Kasi maraming nagtsatsaga, no? Nagtitiis, patience, no? Sa ibang salita, patience, enduring, endurance, marami. Nagtsatsagaan lang kita, alam ba yun? Sabi niya sa asawa niya. Nagtsatsagaan lang tayo. Huwag kang parehas lang tayo. Maraming nagtsatsagaan, no? Sa maling pamaraan, pero walang kapayapaan ang kanilang pagtsatsaga. Hindi to godly. Kaya sa pagtsatsaga sa kanyang paglilingkod ay walang halong pag-aalala o pag-aalilangan sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Dapat sa inyong pagsunod, hindi ka dapat nag-aalala. Hindi ka dapat nag-aalilangan. Amen po ba? Amen. Kaya pagka ikaw nagtsatsaga para sa Panginoon, may kapayapaang bunga ito. Amen? Amen. Amen? Nakuha niyo po Amen. yung sinasabi ng Panginoon? Amen. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pagtsatsaga, no, pag-endure, diba, ang tsaga mo tsaga mo manligaw tsaga mo mag-text, ang tsaga mo ano pagtsatsaga nyo? Dapat ang pagtsatsaga natin may bunga ng kapayapaan. Nagbubunga to. Konti lang, namina yung yung monitor. Nasobran sa bawas yan. O yan. Siya ay nananampalataya na ang Diyos ay may hawak lahat ng kanyang buhay. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay hawak ang lahat sa buhay mo? Amen. Siya in Him we live, we move, and have our being. Siya ang bibigay hininga sa iyo. Pera. Siya ang pinanggagalingan ng buhay, lahat. The way, the truth, and the life. Tapos, inaalis mo siya sa buhay mo, manghihina ka. He is the vine. We are the vine. He is the vine. We are the branches. Hindi kayo makakapamunga kung hiwalay kayo sa Panginoon. You are a living zombie. Buhay ka nga, katulad ng ibang mga tao dyan, pero patay ka. Why? You are not connected to the vine o to the work of the Lord. Hindi kayo nakakonekta. Lilipas ka lang rito, katulad ng mga ibang tao, mamatay, at pagdakay mabubuhay, tapos malamatay, malalanta. Katulad ng damo. Flower quickly fading, katulad ng mga bulaklak. Dahil ang pagtsatsagang ito ay may bungang kapayapaan, ay mayroong bunga ng banal na espiritu. Ito ay bunga ng banal na espiritu, Galatians 5:22. Galatians 5:22, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Makikita ng pagtsatsaga ang mayroong bunga ng banal na espiritu. Kung kaya't hindi kailangan mag-alala ang bawat isa sa mga resulta ng kanilang paglilingkod sapagkat nasa kanila ang banal na espiritu. Amen? Amen. Nagbubunga lang ito. Hindi ito pilit. Hindi ito piit ang paglilingkod, kaya hindi kayo hirap. Hindi kayo dapat nahihirapan, may kapayapaan sa paglilingkod. Ngunit ang mga ilan ay mayroong pag-alala na kung sino ang nais sila o paano sila maglilingkod o kung sino ang nais silang mag-idisipulo. Kung kaya't ang iba ay hindi pa nakakapag-disciple o nakapaglingkod sapagkat ginagamitan nila ng sarili nilang kaparaanan. Amen. Paano ka ba wini nung leader mo? Ganun lang naman kasimple. Hindi naman masyado nag-effort sa yung mo. Diba? Talagang dinala ka lang sa kanya, nagkita kayo. Kung paano ka nakakilala sa Panginoon, ganun lang din. Ba't ngayon, nung second level na, hirap na hirap ka. Tanong mo doon sa disciple maker mo, tanong mo sa leader mo, ano ginagawa niya sa buhay niya. We cannot please everybody. Hindi natin kaya lahat yan. Basta ikaw, equip mo lang sarili mo. Equip mo yung sarili mo, magbunga ka. Kasi ang matured lamang na puno, nagbubunga. Amen? Amen. Kaya hindi ka nagbubunga kasi hindi ka pa matured.
Masyado ka pang madamdamin. Hindi ka pa patay. No? Kaya hindi ka bumubunga, hindi ka umuusbong. Sariling kaparaanan pa rin. Sariling lakas. Pinipilit, di ba? Ang hirap kaya kumain ng bayabas na bubot. No? Bubot yung bayabas na pinipilit kayo ni pakla-pakla, di ba? Amen. Kailangan hinog na hinog. Nasa tamang panahon. Gusto mong bumait, hindi ka nga mabait eh. Gusto mo siya bumait. Bumait ka agad, bumait. Pinipilit mong bumait. Eh, ang tanong, ikaw mabait ka na ba? Kasi ikaw yung binabasa niya eh. Ikaw yung Bible. Ikaw yung Bible, kung totoo ba talaga ang Bible sa buhay mo. Hindi niya binabasa yung Bible kasi yung nakikita ikaw, dala ka ng dala ng Bible, pero sama ng ugali mo. Tamaan ay bukol. No? Na kung saan ay madami silang iniisip o inaalalang resulta o mas posibilidad na mangyari kung kaya't wala ang kapayapaan sa kanilang pagtitiyaga sa Panginoon. Nawawalan ng kapayapaan. Kasi nawawalan po, ang iniisip po nila, o puro inaalala, ang mga resulta, posibilidad na mangyari. Naku, sakuna, may big one. Naku, babaha. Naku, hindi tayo pwede punta. Maraming inaalala. Maraming iniisip na pwede mangyari. Imbis na pananampalataya ang gamitin, kaya nahihirapan na abutin ng mga tao. Walang kapayapaan. Naku, gagaling kaya yung pinag-pray ko? Baka mamatay Kung ano iniisip. Hindi na lang hayaan ang Lord ang kumilos. Ayoko na mag-pray, baka delikado. Maraming malaro sa isip niya. Ang faith kasi ay talagang buong tiwala sa Diyos, sa finances niya, diba? Na pagkakalooban siya, sunod ka lang. Sunod ka lang. Bahala si Batman, bahala si Lord. Ha? Eh wala, bahala si Batman eh. Sa tao, nagkitiwala. Hindi bahala si Batman. Kaya't muling pinapaalala ng Panginoon, ang totoong pagtitiyaga sa kanyang paglilingkod ay may bungang kapayapaan. Payapa ka ba, kapatid? Pag naglilingkod? Amen. Alalang-alala ka eh. Ano ba na mangyayari? Romans 2:4, alam nyo, sabi sa Romans 2:4, Romans 2:4. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? ang kabutihan that leads them, it is His kindness that leads them to repentance. Diba? Pag pray mo, bigyan mo ng ulam, o wag yung Bible, pakisamahan mo, maging mabait ka. Pag umutang, bigyan mo naman kahit papano, kung wala kang papautang. Diba? Pagpapalain ka ng Lord, pagpalain mo naman ako para pag may nangutang, may maibigay ako. Eh kung parehas kayong wala, hindi ka pinagpapala, wala kang goal magbigay, eh paano ka pa? Ano ba yan? Kayo na lang. Kanya-kanya lang naman eh. Bakit pa ako pupunta dyan, sasali dyan? Alam ba yung kabutihan ng Panginoon? Hindi yung nakapokus ka sa makasalanan ka. Huwag ka kasi magsisigarilyo. Huwag ka kasing mabababae. Tigilan mo na yung magiinom. Nakapokus ka dun eh, sa mga kasalanan. No. It is His kindness, your kindness, that leads them to repentance. Kaya sila nagsisisi dahil napakabait mo. Alam mo, napakabait mo. Saan ka ba dumadalo? No? Parang may pagbabago sa iyo. Dati kang demonyo. Ngayon, para ka ng anghel. Diba? You are a living Bible. Lumalakad ka Amen. sa Espiritu. Inuuna mo yung sarili mo, kaya hindi ka hirap na akayin sila. Why? Because Jesus is alive in you. Amen?
Amen. Alam mo, si Lord, nung nag-pray ako, tumawag ako, talagang di ako nag-anilangan. Ang kapayapaan ay dumating, pati yung pagpapala ay dumadating. Amen? Amen. Hindi po wishful thinking ang Diyos. Hindi po suntok sa buwan ang paglilingkod sa Diyos. Ito'y totoong buhay. Amen? Amen. May pagbabago, may pagpapala. Ha? Kasi ang pag-ano natin sa Diyos, paglapit natin sa Diyos, lagi tayo nag-aanilangan. Ako, wala naman eh, baka kunwarian lang. Lumalapit tayo sa Diyos na may pag-aanilangan, pag-aalala. Hindi natin sinusuko lahat talaga, kaya yung kapayapaan, hindi tayo dinadatnan. Kulang. Dinidil ka ni Lord sa pagbabasa mo o sa iyong pananampalataya mo. Hindi ka umaabot doon. Paano? Kaya nga laging dumadalo, tama yan. Nawawalan kayo ng apoy pagka hindi kayo nakakadalo. Yeah. Mamatay. Laging nagbabasa, hindi naman kayo kasama ng pastor lagi. Dapat nagbabasa ka din, araw-araw. You need to finish strong, stronger. I-master nyo po ang pagiging Kristiyano nyo. Talagang sauluhin nyo lahat, ang Genesis to Revelation. Ewan ko na lang. Masunog na lahat ang Bible, tatawagin na lang kita. Ha? Napakahusay mo nun. Anong verse ba natin? Wala na tayong Bible sa mundong ito. Sinunog ng ating mga pinuno. Ano sinasabi sa ano? Ano kaya? Sino kaya rito yung gano'n? Kabisado niya. Ganyan, matalino, libro, wala. Bilis niya, kabisado niya lahat. Pero Biblia, bakit ang Biblia ay di nakakasawang basahin? Marami na akong binasang libro, pero one time mo lang pwedeng basahin. Pero ang Biblia, kahit pa ulit-ulit basahin, bakit hindi ka nagsasawa? Why? There is life in there. Hello? Amen. Tapos ikaw nga, natatakot kang basahin para baka masunog ako. Ha? Hindi mo naman sinindihan, masusunog ka? Bakit nakakatakot? Minsan, may buhay siya eh. Amen? Amen. This is alive. Ang Biblia ay buhay. Amen? Amen. Bakit pinagtatalunan? Alam niyo, nagbabasa lang ng libro. Pinapatay. Alam niyo ba yun? May mga bansa, Biblia lang, papatayin mo. Ay, libro lang kung, di ba? Kung ano ka talaga, kung di talaga spiritual to. Kung hindi mo talaga kalaban to ni Satanas. Kung ordinaryo lang to na libro, bakit nagpapatayan sila? Babasahin lang naman Ano masama doon? Kung talagang why? Kasi spiritually, may kalaban. Amen. Meron talagang labanan spiritually. Nagkakaroon ka ng faith kakabasa mo nito na lumalakas ka. Kaya naman dito sa Pilipinas, malaya, pero patikim-tikim lang. Sa iba, hirap na sila. Sapagkat hawak na ng Diyos at nakasulat na sa talaan ng langit ang mga nais ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Amen. Kung kaya't ipanalangin na mawala ang maling kaisipan patungkol sa kanyang sarili at pati na rin po sa mga mangyayari sa kinabukasan. He holds our future. Hinahaluan nyo ng maling kaisipan. Mangyayari, ano kaya mangyayari? Mangyayari. Ang Diyos ang mapapangyari ang lahat ng bagay. With God, all things are possible. Kaso, hindi po niya ito magagawa mag-isa. Kailangan niya ikaw. Kaya nga with God di ba? Binasa natin sa Matthew 16, 19. Yes. Yung unang-una. Amen. Matthew 19 ba yun? 26, Yes. di ba? 26. With God, ibig sabihin kasama ka niya. Bagamat siya ay Diyos, all things are possible with God. Not to God. Kung to God lang, gagawin niya lahat ng bagay. Kailangan niya ng katuwang, ikaw at ako, sa buhay mo. Mag-partner tayo. Amen. Amen? Amen. Maging partner tayo. Kung kaya, kung kaya nawawalan din ng kapayapaan sa kanyang paglilingkod, ay nakukulangan po ito sa panalangin araw-araw.
nakukulangan sa pagbabad sa presensya ng Diyos. You do not commune with God. Ang tagal mo mag-browse sa FB. Ang tagal mo sa presensya ng Diyos, ang saglit lang, 5 minutes prayer a day. Yung mga prayer chain, salamat, nakaka 1 hour nawa kayo. Amen. Tumitindi ng tumitindi, every Friday night, fasting pa. Amen? Amen. Mahalaga po ang spiritual nyo. Tayo ay lahat ay may 24 hours, di ba? Amen. Eh, ba't yung iba kaya naman? Kaya dito po sa leaders natin, meron pong timetable. No? Yeah. Gisingin ng tulog. I don't want any, pakapihin nyo. Para ano? Tulungan nyo sarili nyo. The spirit is willing but the flesh is weak. Wala kang panalangin araw-araw eh. Pag hindi ka na nanalangin, ang ibig sabihin nito, huwag mo akong pakialaman, Lord. Kaya ko sarili ko. Kasi sa prayer po, nangingin ka ng direksyon. Amen? Amen. Sa prayer po, naghahanap ka ng sino kaya mautangan ko, Lord? Sa prayer po, naghahanap ka ng diskarte. Ability to acquire, produce wealth. Sa prayer po, doon ka naghahanap paano ka tatrabaho, magninegosyo. Lahat ng mabubuting bagay ay plano ng Diyos sa iyo. Eh, wala, tambay eh. Tambay ka na nga lang, wala ka pang ginawa sa Lord. Paano na? Hindi lang pagbabasa, kailangan po malaman mo yung direction mo, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen. Kung kaya't ang iba po ay nagkakaroon ng kapaguran na kahit sila ay nagsisimba, ngunit wala silang gawain ng Panginoon, ay mabilis mapagod. Pag wala sila sa gawain ng Panginoon, mabilis po kayong mapapagod kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Amen. Amen. Hello? God is the strength of my heart. Sapagkat hindi po nila naisagawa ang pagtsatsaga kahit saan man sila magpunta. Hebrews 10:36. Hebrews 10:36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Hello? Kailangan nagtitiis sa buhay nito. Dahil ang pagtitiis o pagtsatsaga ay nagbubunga ng Ang sabi diyan? Kapayapa. Ay sa ibang version. Perseverance sa Romans 5. Yes. Ha? Upang masunod ninyo. Yung lesson ni Kuya siya nung Friday. Friday kalooban. Perseverance produces character. Talaga nagkakaroon ka ng ugali. Anong ugali mo? Asal. No? Nagiging maganda yung ugali mo pagka kayo nagtsatsaga. Amen? Amen. Di po ba? Amen. Talagang inaano mo yung pera mo, di ba? Matyaga ka, tinetreasure mo yung pera mo ngayon. Kasi pinaghirapan mo to eh. Matyaga ka, pero yung perang nadali mo lang makuha, magbilis mawala. Pinagtyagaan ko to. Talagang pinanalangin ko to. Pinaghirapan ko to. Talagang with patience. Ngayon, nagkakaroon ka ng godly character. Yung character mo talagang maayos. Alam mo yung mga batang laki sa layaw, hindi man lang Jeprox, ten. Laki sa layaw, Jeprox. Hindi, gusto nyo maging tulad nyo ang anak nyo, pero ayaw nyo padapuan sa langaw. Lahat na lang ng kailangan niya, sinusubo nyo, 21 na, 30 na, dinadayeperan nyo pa, ikaw pa magsuot. Baka gusto mo na maging katulad nyo, masikap, pero hindi nyo pinaparanas sa mga bagay ng may hirap. Ano ngayon? Ang hirap humarap sa mundo. Hindi niya caught up sa mundo. Why? Sanay sa wala. Lahat, the aircon, lahat, the microwave, lahat. Hindi nagaano. Kaya yung camping natin, di ba? Nagluto sila.
sa uling, sige kayo. Lahat ng mga may rice cooker. Nasunog pa, rice cooker na nga, nasunog pa. Paano nasusunog ang rice cooker? 2 pindot siguro. Pambihira. Napakatalino sa school, di marunong magsaing. Paano? Kasi hindi tinuturuan sa bahay, sa pamilya. Pero gusto nyo, mamold siya ang karakter niya. Gusto nyo mamold ang karakter ng mga anak nyo? Amen. Anong gagawin natin ngayon? Turuan pa lang. Ngayon pa lang. Ha? Pagtiyagin, turuang maging magtiyaga Amen. sa lahat ng bagay. Anak, yung pera ay hindi tinatai. Ha? Bago nyo bigyan ng award, no, maghugas mo ng pinggan. Hindi yung kada Basta bigay ka lang ng bigay. Hindi tinatay ang pera. Amen? Amen. Dapat kayong mga magulang ay turuan nyo po ang mga anak nyo. Tama po ba ang Biblia? Amen? Amen. Sapagkat bilang lingkod po ng partido na po na kanilang mga buhay ang pasanin ang cross araw-araw, Luke 9:23, sa pagsunod sa Panginoon. Luke 9:23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mga nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kung gusto niyo maging alagad talaga ng Diyos, you need to have self-denial o disown yourself. Talagang si Jesus Christ ang mabuhay sa inyo. Amen. Patay na kayo sa inyong sarili, ang mga soul part nyo, yung inyong mga madamdamin, iyakin, uhugin, o mga pride, yung mga pansarili, ako, makasarili, akin to, akin. Mga self-righteous, mga puro pang sarili. Kailangan mamatay tayo sa ating sarili para mabuhay tayo. Naunawaan niyo po yan? Amen. Naunawaan niyo po ba? Amen. Kasi laging naano ako naagrabyado ako, gaganti ako. Ganyan tayo lagi. Hindi ako papayag. Alam niyo, kung gusto niyo maging payapa sa mundong ito, huwag kayong manununtok ng kapitbahay. Parang ganon. Huwag kayong gaganti. Amen? Amen. Huwag kayong gaganti. Hayaan niyo, pagpasa Diyos niyo lahat ng bagay. Ipanalangin. Huwag kayong magsasalita sa salita, nandyan man siya o wala. Hayaan niyo ang Lord. Mapalad ang naapi. Amen? Kakampi nila ang Diyos. You disown yourself. Talagang you live for Christ na. Talagang bagamat si Kristo ay anong tawag dito? Siya ay anak ng Diyos, siya ay makapangyarihan, hindi niya inaring siya ay Diyos. Amen. Sumunod siya hanggang kamatayan. Talagang lumuha siya ng dugo, Lord. Kung maaari, alisin mo itong sarong ito na pagdurusa. But not my will, but yours will be done. Hindi niya akalain na papatayin siya. Masakit yata, makarayo. Matusok ka lang ng saglit. Ang pako ang sakit na ang daming pako nun. Kayo kaya ipako. Naranasan nyo yan. Hindi nyo pa minsan, di ba? Sa AGR, konti lang. Yak na kayo. Konti lang. Si Lord, naku po. Naku po. Naway kasama ang Diyos sa kanilang paglilingkod kung kaya't dapat kasama natin ang Diyos, ang Diyos sa paglilingkod. Sapagat iniisip natin na wala ang Panginoon sa tabi natin, kaya tayo napapagod. Kala natin, hindi po nawawala ang Holy Spirit sa atin, nasa atin siya. Amen. Ngunit kumikilo siya sa glory, sa presensya niya. Iyon dapat, lagi kayo stay in His presence. Ang Holy Spirit andyan lagi. Amen? Amen. But the glory, iba po yon. Ang anointing po, iba po rin yon. Huwag yung paghalo-haloin ng prayer nyo. Pag ina-anoint dito, meron kayo anointing, okay, sugod. Doon ka na, anointed ka na dyan. Doon kayo gagalaw. Kung ano mang anointing na binabasa inyo. Ang mga tatay na-anoint, ang mga evangelist, prophet, teacher, yan, na-anoint sa teaching.
Go, doon ka tumakbo. Kaso sa inyo, dapat nakikipag-commune kayo sa Lord lagi para hindi kayo magagalitin, hindi kayo hindi kayo mainisin, hindi kayo bumibigay basta-basta. Kailangan ng glory, ang presensya ng Diyos kasama nyo lagi. Ayan yung hinihiling ni Moses, pillars of fire by night and cloud by day. Sabi niya, if your presence doesn't go with me, don't leave us in this place. I will not leave this place. Kailangan ko ang presensya mo. Oo, nandiyan ka. Pero ang presensya mo, anong patunay? Kaya laging may apoy, di ba? Kayo ba naman kasama lagi? Wala kayong ilaw, wala kayong flashlight, pero apoy. Pillars of fire, kasama ang Diyos. E di, ang sarap maglakbay. Amen? Amen. Kasama may bonfire kang sarili. Yes. Angel of the Lord, umaapoy. Amen? Amen. Di ba, di ano ka, inspired ka lagi. Magtrabaho, inspired ka lagi. Gumalaw, mag-deliverance. Amen. Inspired ka lagi, magtrabaho. O magnegosyo. Why? The presence of the Lord is always with you. Amen. Amen? Amen. Naunawaan niyo po? Amen. Tinanggap natin ang Panginoong Yesus, walang duda yon, ligtas tayo, tinakataka nating puso. Para kang baka. Yan ang may-ari. Walang problema yon. That's the sign that you are saved. Pero pag maglilingkod ka na po sa Panginoon, babautismohan ka. Yan po yung AGR natin. Ilulubog ka. Yan. Babaptize ka. Yes. Tapos pag yon, sa along the way po, paglilingkod nyo, kayo naman po ay nai-infilling of the Holy Spirit. Everyday po yun. Pinupuno ka, may sinusuko sa inyo. Kinoconsecrate ka, may mga bagay kayong hindi pa nasusuko, sinusuko mo ngayon sa Lord, doon ka ngayon na-anoint or napupuspos, na-infill ka sa mga bagay na to be like Christ sa buhay mo. Napipil ka ngayon. Ngayon, di ka pabalik-balik, kaya mapapansin mo, kahit may problema ka na uli ng ganon, hindi ka na pabalik-balik kasi natutunan mo na sa Lord. Amen? Amen. Doon kayo lumalakas. Kaso pag hindi kayo natututo, hindi kayo palalakasin. Kaya nga you need to understand, magrema talaga sa iyo. Tapos doon nyo naman dadalhin yung iba. Hindi hirap ang Lord. Dadami talaga tayo. Amen? Amen. Kasi naranasan mo ang Diyos sa buhay mo. That's what we call sanctification. Yung una, justification, tayo for the penalty of sin. We are sanctified every day of our life. Kahit si Jesus Christ, sinasanctify every day. By the word of God. Kasi sa paglakad natin, and we will be glorified, pagdating na niya. Naunawaan niyo po? Amen. Kaya sa stage na to, sa level na ito, kailangan sukun-suko tayo sa Holy Spirit para lagi po tayong makagalaw sa banal na Espiritu. Naunawaan niyo po? Every day. Kaya gagamitin ka ng Panginoon to the highest level, finances mo, pera mo, buhay mo, kasi tumataas ang pagkilala mo sa Diyos. Doon ka ngayon napapagpala. Wala, hinahaluan mo maling motibo. Puro crush, nasoltay ka tuloy. Wala sa oras. Kasal muna. Amen? Bago Amen. crush. Bago sex. Kaya dito sa church, diba? Pinagpipray muna natin. Siya ba talaga? Bawal po mag-date nang hindi naman kayo. Na po? Bawal na mag-solo sa diba? Hindi naman kayo, nag-date kayo, parang gano'n. Kailangan pagpipray kayo, kung kayo, then para hindi naman masaktan yung babae o yung lalaki. Diba? Kaya hindi mahaluan ang ministry natin ng mga maling motibo. Kaya tinatanong, para sa inyo ginagawa yung ministry na yan, ba't nakatuto ka yata sa kanya? Ang daming kaluluwa. Evangeligaw, no? Ang daming kaluluwa, pinabayaan mo na. Ba't asa ng iba? Nakafocus ka na sa kanya. Why? Yung pala may maling motibo. Muling pinapaalala ng Panginoon na banal ang Espiritu ay hindi umaalis. At hindi umaalis, ngunit kakaroon lamang ng kapaguran ang isang lingkod sa kanyang pagtsatsaga sa paglilingkod sapagkat mali ang motibo nito.
Nagnanais ito ng malakihang bagay o kondisyon galing sa Panginoon. Ang lagay Panginoon, ito lang. Naglilingkod ako pagka, ang lagay ginagawa niyang si Lord. Gatasan. Ginagawa niyang hindi mo maano si Lord. Siniswerte? Hindi mo siya mamamak o hindi mo siya mapapaglaruan na parang tao. Pakitaan mo muna ako ng pera, Lord. Maglilingkod ako sa iyo. Pengi muna nito, pengi nito. Bigyan mo na ako asawa, maglilingkod ako sa iyo. Hindi mo pwedeng ganunin ng Diyos, magsisi ka. Kung kaya't ang ilan ay hindi magkakaroon ng disipulo sa inyong mga leaders o future leaders sapagkat ang motibo nito ay meron pang pagyayabang na kung saan nagkakaroon ng motibo, kakaroon ng achievement sa kanilang mga buhay. Ginagawa nila itong achievements, trophy. Yes, nakailan na ako, 12 na sila. Puro kayabangan, puro payabang. Kaya hindi, alam ng Lord, aayusin ka pa anak. Nako, kailangan mamatay ka pa sa sarili mo. Ako nagpagaling dyan, pinag-pray ko yan Wala nga tuloy disipulo hanggang ngayon. Ako nag-pray dyan, tinan mo, nakakalakad na siya. Yung yabang, Kailangan maalis tayo. God opposes the proud. Gusto niyo ng grace? Amen. Gusto niyo si Grace? Gusto niyo ng grace? Amen. Iba si Grace, Kung gusto niyo ng biyaya talaga sa Lord, ay talagang huwag kayong magyabang. Sasamahan kayo ng Diyos. Huwag si Grace ang hinahanap nyo. Kailangan talagang ang yabang maalis tayo, maubusan ka ng yabang. Talagang ibibigay mo lahat, testimony mo sa Lord. Sa Lord lahat. Amen. Hindi yung gusto ko, may mapatunayan ako. Akala nyo, kaya ko rin yan. Kaya kong gawin yan. Kahit wala kayo. Ito ako. Tama? Lalabas ako sa katawan ko. Tingnan nyo. Babalik ako. Tingnan nyo. Ay, hindi na ako makabalik. Ano ngayon kung nakakalabas ka? Ano gagawin mo para sa labas-pasok sa katawan mo? Sayang lang yan. Wala ka naman sa ministry. Kaya lang lumalabas sa katawan, para tingnan mo yung kapatid mo kung okay. Kung hindi ka naman makatrans, hindi ka naman makalabas, lumalabas ka nga, wala, gagala ako sa mall para sa iyo. Walang purpose, hindi ka sasama ng Diyos. Lumalabas ka ng katawan mo para pupunta ako sa Amerika. Magpapalamig ako. Si Mark pumunta ng North Pole, pag malamig, saan ka galing? Sa North Pole ako pinadala ng demonyo Ganon? Ganon pa, buti na lang, boy ka pa. Pagbalik ni Mark Marami kayong experience sa deliverance, Amen. Mga lumalabas sa katawan. Pero para saan, Magpalamig sa North Pole. Kailangan kayabangan natin maubos talaga. Amen? Amen. Kung kaya't ang totoong pagtsatsaga na may bunga ng kapayapaan ay mayroong pagpapala sa kanya pati na rin ang kanilang pamilya. Amen. Ang pamilya mo na be-bless talaga. Dahil nagtsatsaga ka. Sipag at tiyaga. Talaga nagtsatsaga ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Patuloy niyong ipanalangin, tapos na po tayo, ang panampalataya ng bawat isa. Maiwasan po ang pansariling motibo sa kanilang paglilingkod. Amen? Maiwasan po ang sariling motibo sa paglilingkod. Church, magtiyaga po tayo. Ayan ang plano ng Panginoon. Magtiyaga. Tunay, godly perseverance. We are called to persevere. Kasi sa ating pagpe-persevere, we will mold a godly character. At ang kapayapaan, nagbubunga to ng kapayapaan. Payapa ka sa paglilingkod. Ay, hindi. Ayoko na maglingkod. Hindi ganon. Sa iyong patunay na pagtsatsaga, wala kang sariling motibo, dahil hindi kay crush ang paglilingkod mo, o kung kanino pa man, pagmamalaki o pagyayabang, ikaw ay magtatagal sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Nakuha niyo po? Nagtatagal ka rin sa iyong pagtatrabaho, pagninegosyo. May inspire ka sa bawat bagay
dahil sa iyong pagtsatsaga. Godly perseverance produces character. Tinatawag tayo ng Panginoon na mag-persevere talaga. Anong sabi doon? Sa Hebrews 10, We are 10:36, we are called to persevere, church. Ipanalangin po na mamatay tayo sa ating mga sarili, kaparaanan para sa kanilang paglilingkod. Tayo ay tinawag maglingkod, church. Dito po, umaattend kayo para i-train, hindi pa kayo naglilingkod. Kami pong naglilingkod sa inyo. Hindi kayo kung umaattend ay naglilingkod na kayo. When you go out here, kayo po ay doon kayo naglilingkod. Ang mga leaders dito sa church, pinaglilingkuran kayo. Ang mga usher, marshal, lahat ng mga leaders. Hindi pa kayo naglilingkod pag dumadalo kayo. Sa labas po, kayo naglilingkod. Naway patuloy kayong magpagamit sa Panginoon. Ang mga kaparaanan sarili ay isa na rin pong pag-aalala. Ito na pag-aalala. Nag-aalala ka, pagkaparaanan mo sarili ginagawa mo. Naku, kailangan ko gawin to, gawa. Nag-aalala ka ngayon. Sa kanyang mga hinahawakan na grupo o kaya mga negosyo o kaya mga mangyari sa kanyang kinabukasan o kaya mga mangyari sa kanyang personal na buhay. Ito ang nais may tanggal ng Panginoon sa atin. Tanggalin natin ang sariling kapakanan. Huwag kayong mag-rush. Huwag kayong magmadali. Wait upon the Lord. Huwag kayong mag-asawa basa-basa. Wait upon the Lord. Huwag kayong mag-ligaw-ligaw basta-basta. Wait upon the Lord. Pray intensely. Talagang pray. Ang negosyo mo, huwag mong basta-basta pumapasok sa negosyo. Bira ng bira, sabay sarado, negosyo. Wait upon the Lord. Know His ways. Gusto natin madalian. Easy money. Wait upon the Lord. Know His will. Easy money, malaking pera, pasok agad. Wait upon the Lord, tinataniman po yan. Ang wisdom ng Diyos, tinataniman po yan. Hindi yan basta-basta paraan nyo. Pag binigyan kayo negosyo, kung wala pa, taniman nyo. Wait upon the Lord. Gusto nyo umani na wala kayong tinatanim, kasi siniswerte? Gusto nyo mag-withdraw, wala naman kayo dinadeposito. Wait upon the Lord. Ang nagtatanim ng konti, aani ng konti. Gusto mong umani ng malaki, magtanim ka ng malaki. Wait upon the Lord. Barya-barya ginagawa mo sa Lord. Tira-tira. Gusto mo, special ang prayer request mo. Hindi ganun na tumakbo ang spiritual. Hindi po ganun. Kailangan maintindihan nyo na talagang involves faith, talagang mataas sa pananampalataya. Nag-aalala ka mawawalan ako Lalo kang magbigay pag wala ka na. Dahil dun yung namumod yung faith mo. Wala na nga ako Nagbibigay pa ako. Alam mo, tinest kami ng Panginoon dyan. At pagka tumaas ang tumaas ang faith nyo dyan, hindi na kayo babalik sa dati. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. May pangako siya, gusto niya lang, kayo po ay tumatag sa inyong pananampalataya. Nag-aalala ka Lagi ka na lang nag-aalala. Simulan mo munang sumunod. Gusto niya ang purong pananampalataya. Amen? Gusto niya pure faith talaga. Walang halong pag-aalinlangan o pag-alala. Can we all stand? Bibigyan kayo yan. Dahil yan ay bunga ng banal na Espiritu. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, faithfulness. Kaya huwag kayong mag-alala sa inyong pagsunod. Sabihin nyo lang, Lord, bigyan mo ko ng pananampalataya. Bigyan mo ko ng pananampalataya sa iyong salita. Huwag yung pananampalataya sa sarili mong lakas. Pananampalataya sa inyong panalangin. Pananampalataya sa inyong mga ginagawa, sa inyong trabaho, negosyo, tao. Sino-sino na lang sinasampalatayanan nyo. Church, tapusin nyo na yan. Hindi kayo magbubunga, hindi kayo magwawagi sa ganyang style. Gusto ng Panginoon, wasakin sa ating mga buhay ang sariling gusto.